nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ng mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang anak mo, na nabubuhay at naghaharing kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapagampun sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael at Angel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Panalangin ng Santo Papa Francisco sa Mahal na Birhen sa panahon ng COVID-19. Kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili, o Mahal na Ina ng Diyos. Sa kasalukuyang nakalulungkot na sitwasyon na ang mundo ay pinaghaharian ng hirap at takot, kami napaampon sa iyo, Mahal na Ina ng Diyos at amin ding Ina, at nagpakupkup sa iyong pagkakandili. O Birheng Maria, itunghay mo sa amin ang mga mata mong mauin sa gitna ng pandemya ng coronavirus. Aliwin mo ang mga namimigati sa pagyaon ng kanilang mahal sa buhay, kadalasay na ililibing ng di man lang nasisilayan. Samahan mo ang mga nag-aalala sa kanilang mga may sakit na mahal sa buhay, na hindi man lang nila masamahan para hindi sila mahawaan. Punuin mo ng pag-asa ang mga nabagabag sa walang katiyakang kinabukasan at bunga nito sa ekonomiya at hanap buhay. Ina ng Diyos at amin ding Ina, ipanalangin mo kami sa Diyos sa manang awa, na ang laganap na pighating ito ay matapos na at muling sumilay ang kapayapaan at pag-asa. Isama mo sa iyong mahal na anak, tulad ng ginawa mo sa kasalan sa Cana Galilea, na aliwin ang mga pamilya ng mga may sakit at mga biktima upang buksan ang kanilang mga puso sa pagtitiwala at pananalig. Ipagsanggalang mo ang mga doktor, nurse, ang mga tagapangalaga ng kalusugan at ang mga nagkukusa sa pagtulong na nasa unahan ng laban na ito, na sinusong ang panganib maging sa kanilang buhay para sa kaligtasan ng buhay ng iba. Itaguyod mo sila sa kanilang pagpupunyagi, panatilihin mo silang malusog, malakas at mapagbigay. Manahan ka sa mga nag-aalaga sa may sakit araw at gabi, at sa mga paring tumutulong at nagmamalasakit sa lahat, dahil sa gampanin ng pagpapastol at pagsunod sa mabuting balita. Mahal na Birhen, liwanagan mo ang isipan ng mga nagsusumikap na tuklasin ng lunas para puksain ang virus na ito. Nawa ang mga namumuno ng mga bansa, taglay ang karunungan, pagmamalasakit at pagkamapagbigay, ay tulungan ang mga lubhang nangangailangan at bumuo ng panlipunan at pang-ekonomiyang lunas na isinasaalang-halang ang hinaharap at ang ikabubuti ng lahat. Maria na lubhang banal, pukawin mo ang aming buti upang ang inilalaan naming malaking pondo para sa pagtuklas at paggawa ng mga mapamuksang armas ay mailaan sa makabuluhang pagtuklas kung paanong sa hinaharap ay maiwasan ang ganitong mga trahedya. Minamahal naming Ina, tulungan mo kaming mapagtanto na kami ay nabibilang sa isang malaking pamilya at kilala na may nagbubuklod sa amin, upang sa diwa ng kapatiran at pagkakaisa, matigaw namin ang laganap na kahirapan at pangangailangan. Gawin mo kaming matatag sa pananampalataya at marugdom sa panalangin. Maria, kaaliwan ng mga nagdurusa, yapusin mo ang iyong mga nasisiphayong anak, at ipanalangin mong hanguin kami ng Diyos at palayain sa kasalukuyang salot upang manumbalik ang mapayapang takbo ng aming buhay. Sa iyo na nagniningning sa aming paglalakbay, bilang pag-asa namin kaligtasan, pinagkakatiwala namin ang aming mga sarili, o maawain at maalam at matamis na Birheng Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lahat, kung sino man po ang nakaiwan ng Miracle Rub sa may CR ay pakikuha na lang po sa harapan ng ating Divine Mercy. Maraming salamat po.
Isama po natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat nila MME Connections, Mr. and Mrs. Pasha, Mr. and Mrs. Obet and Mary Ann Maliksi and family, Mrs. Seni Rocafort Alcantara and family, Lipa Laundry House, Francisco and De Jesus family, Zeni Alcantara and family, Jesus and Marcy Medina, Evelyn Lasaga Candelario and family, Elizabeth De Jesus and family, Etot Marie Kapunitan and family, Che Kapunitan and Buni Macginis, Rose Kapunitan Manaksa and family, Kiara Marie Faith Buenvaje, Teresita P. Benito, Erleo and Rhea Marie Buenvaje, Flora E. de Guzman and family, Virginia Besas, Caldo and Lirio family, John and Yae Morales, Reynaldo and Amelia Bautista, Ruben Villegas and family, Pablito and Emelda Balmes, Rusty Di Pasupil, Mr. and Mrs. Arcadia Dante and Rich Daniel Toralba, Divine Fresnido and family, Ruben Villegas and family, Pablito and Bing Libwit and family, Bert Montero, Mr. and Mrs. Noli Cantos and family, De la Cruz family, Francis Sumage, Suasola and family, Antonio and Loring Makasait and family, PGSF Agri Supply and RMGM Farm, Mr. and Mrs. Benedicto and Silvia Villena and family, Nicoleo Precious Joy and Precious Nicole Villena, Belen Baldovino and Perez family, Nori and Virgilio and Clona family, Bori and Marilyn Generoso and family, Yani Umali and Ryan James and Maria Febelin, Aristotle T. Aguirre, Michelle Batan, Yani Umali and Ryan James and Maria Febelin Ramos, John Fabian Chere de Castro Ersando and family, Cabrera family, Dar Santos, Lyra Ruth Manangan, Rebecca Wailola, Teruel family, Jasmine Okba Majestic, Griffins and family, Samantha Maranan, Santa Realuyo and family, Patricio Martin and family, Eleazar Calasan, Arlene and Eusebio, Ebora and family, Nipay family, 3Ms, Joseph and Angelica Umali, Carl Javier Perez and family, Ronnie and Yoli De Castro. Para po sa natatanging kahilingan nila Maria Crisel Binato, Lavelin Meshi Nuevo, Michelle Ang and family and Pamela, Lucio To family, Jania Comia and family, Genova Production Marketing, Joanna Lin, Ronnie Alcantara, GTCon Logistic Corp, Geofood Services Incorporated, Geofuel Corporation, Ryan John Bautista, Attorney Carlo Navarro and family, Violi Navarro and family, Linda Kimo, Kiara Marie Faith Benvaje, Teresita P. Benito, Erleo and Rhea Marie Benvaje, Narciso Bautista, Justin Celi Abdon Joseph, Carl Abdon and family, Celine Marie Ray, Jonathan Bruan Rosales, Nicole Aguilique Perez, Rosalie C. and family, Rose Kapunitan Manaksa and family, Margie and Carol Stapp, Sir Niles Breis, Elizabeth Encinas, Esther C. Makatangay and Emma Makatangay, Janice Jobel Gallego, Ronaldo and Celeste Punsalan, John Leonard Reyes, Marcelina Niem, Kimwell Sara, Christine Joy Santos, Ana Lorraine Regencia, Robert Angelo Candelario and Dr. Rudolph Angelo Lasaga Candelario, Dr. Virgilio Arlasaga, Pedro Lasaga, Lasaga and Candelario family, Emma A. Dinglasan and family, Etot Edmarie Kapunitan and family, Che Kapunitan Buni Macginis, Rachel Ann L. Napa, Julie and Reniel Uri and family, Jaime Ramirez, Paulita Teruel, Erwin and Rosette
Galura and family, Todd Steck, Quinces May Briones, Chloe Valencia, Mr. and Mrs. Al Villanueva, Ruth Jonathan David Calasan, Edwin M. CV family, Matthew Mortega, Kevin Joshua Cosme, Eddie and Lourdes Mortega, Peter Moses Gelped, David Cacasan, Cor Galluegos, Maribel Alcaro, Jimfel Tejoda, Joseph and Angelica Umali, Kenneth Lloyd Zaragoza, Comber Joy De Castro. Para po sa kagalingan nila Vicky Magpantay, Nenita Dacalos, Manuel Monal Sr., Zoila Lambio, Hans Allen A. Dinglasan, Maria Evelyn S. Dinglasan, Jembo Tuando, Rita Pulintan, Ruby Angelique Lasaga Candelario, Teresita P. Benito, Roniel Diana Aguila, Celi Carumpong, Julian Andrew Bernardo, Han Lawrence Bernardo, Camille Di Guzman, Gerardo Francisco, Delia Francisco, Gerardo Francisco, Reynaldo Francisco, Estrella de Jesus, Lucena Montablan, Jacob Ethan A. Primero, Lervin Louis Medina, Rizalina Arzola, Conchita Sarmiento, Pascual Sherwin Esquilo, Clyde Apollo Maniwang, Genevieve Licos, Elva Antonio and Juanito Santos, Maria Amari and Mateo Alexi, Gama Austria Jeremiah Lim, Lervin Louis Medina, Altea Casidi Abaha, Jocelyn M. Frencilo, Josefina Crilosa, and Paz Isabel de la Cruz. Para po sa agarang kagalingan nila Napoleon Nieto, Delia Colaste, Julian Bernardo, Camille Guzman, John Lawrence Bernardo, Henry Suasilio, Hermiro Peralta, Victoria Peralta and Marino Tionco, Jacob Ethan and A. Primero, Anferni Chris Miraflor Bangis, Raquel Reyes, para po sa nagdiriwang ng karawan nila Nini and Dante Evangelista, Rebecca Abaha, Dionisia Ignacio. Para po sa mga yumaong kapatid na sina Raul P. de Guzman, Chito Guevara, Raul Roberto E. de Guzman, Ponciano Gonzaga, Joan Bernardo Ligaya, Francisco Maximiliano Francisco, Ernesto and Erlinda Sandrino, Percival Francisco, Jerwin Francisco, Maria Bernadette Francisco, Maria Leonora Pamplona, Herman Antonio Sr. and Delia Antonio, Pilar L. Kahinhinan, Carlito Malihan and Menandro Palma, Marney Enriquez, Han Cristibi de la Rosa, Tomas Vincent Castillo, Rolando Florencio Reyes, Romeo Sandrino, Edwin Atienza, Maximo Marquez Sr., Esteban Atienza, Julian Gamboa Sr., Edwin Chavez, Marcelina De Vera, Willie Mercado, Nicodemus Cruz, Cecilia Hernando Rosario Lauro, Sr. Balhit Hill, Daniel Ciceron Vidal Tanso, Wilson Coyuco, Jerry Celeste, Jose Moses Gerd, Paul Anthony Emerencia Romeo, Sosimo, Genoveva Lee Juanita, Elena Monica, Father Ezekiel Di Maculangan, Father Platon Tolentino, Mark Angelo Regencia, Aloysius Bienso, Leonito Jesus Mesia, Mrs. Freddy Consungi, Dr. Karen Gonzaga, Cristicio Ryan Ayan Leiva Royland Navarrete Marcelino Niem, Jose Malolos Atanasio Malipol, Bienvenido and Conchita family and Melanio Sanchez, Valeriana de Mesa Rose Basa Tom Polintan, Analisa Pailnar Eleanor Malipol, Cerilio Villegas, Florencio Pukyutan, Antonio M. Dinglasan, Estel F. Dinglasan, Mariano M. Dinglasan, Beatriz D. Gutierrez, Jeff Jovita, Pascual,
Fedelina and Victoria de Guzman, Francisco and Evelyn Ruer, Lourdes Matias, Gutierrez, Edith D. Comia, Kenneth Cooper, Joan Cooper, Emalina Mendoza, Isabelito Sanchez, Crispina Bautista, Renato Federico Ponciano Gonzaga, Ethan Jacob Hernandez, Cynthia Raquenio Monzon, Saiden J. Clavo, Alejandro Maglonso, Dennis P. Bautista, Marciano Resurrección, Margarita Patrocinio, Resurrección Garcia, Rodolfo L. Gonzaga, Aquilino Carpio and Aaron Grant Espenida, Alicia Nelson Alfi Delfin, Edgardo Sosimo Morales, Eufronia and Sosima Narvaez, Hazel Lahato, Cristela Virgilio Adela Dominador, Junior Lolita Tolentino, at lahat po ng kaluluwa sa purgatorio. Panatilihin po natin ang katahimikan at diwa ng pananalangin bilang paghahanda sa banal na misa. Tayo sa pag-awit ng pagbungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway, upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ng araw ng pamamahinga. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno o ang anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Taglay ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito, na dalisay at malinis. Taglay ang salitang bumubuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto.
Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi sa mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalaala ng kaniyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito, at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kaniyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kaniyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa Kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit, hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa Kanya tungkol sa kaninuman, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat na nandito ngayon sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, lahat po kayo ay welcome dito sa Shrine and the Parish of Saint Padre Pio. Gayon din po sa mga nanonood sa atin, sumusubaybay sa pamamagitan ng FB Live ng Santo Padre Pio, saan mang dako ng daigdig. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 2 linggo
ng kapanahunan ng Kwaresma. At dito sa ating Ebanghelyo, ating napakinggan yung the cleansing of the temple, yung paglilinis sa templo. At sino ang may gawa? Si Jesus. At bakit niya nilinis ang templo? Dahil sa loob ng templo, nandoon ang maraming kasalanan. Nandoon ang mga injustices. Nandoon ang mga kasakiman. Nandoon ang walang paggalang. Nandoon ang kawalan ng utang na loob. Nandoon ang kalapastanganan. So maraming kasalanan, kaya nilinis ni Jesus. Katulad na lang, no? Halimbawa ng, sabi dito, pinagtataboy niya ang mga baka, mga hayop na pang-alay, no? Kasi bahagi talaga ng pagsamba ay ang offering. At noong panahon ng ating Panginoon, kahit naman sa lumang tipan, ang ino-offer nila ay live animals. Mga hayop, sinusunog, no? Bilang offering. At ang pandaraya na nangyari dito, meron silang control area. At may mga nagkokontrol sa mga pumapasok na hayop. At kapag galing sa labas ang hayop, halimbawa isang mahirap, gustong mag-alay sa templo, gustong maghandog, magdadala siya ng sariling pang-alay na hayop, yung kanyang alaga. At dadaan yon doon sa mag-screen, doon sa hayop. At kapag dinideclare na unclean, marumi, ang hayop na dala niya, hindi pwedeng ialay, hindi pwedeng ipasok sa templo. Kaya mapipilitan siyang bumili sa loob. Ay pulubi nga walang pambili. Kaya doon nagalit si Jesus, no? Pandaraya, no? Paglalapastanganan sa bahay ng Panginoon sa templo. Injustice. At yung pagpapalit ng mga salapi. No? Dahil wala silang kakumpit, control nila kung magkano lang ang palitan. No? Halimbawa, sa dollar, ang palitan ngayon ay 47, pwede nilang gawing 20. No? Kasi ang mga Hudyo talaga, tuwing pista ng Pasko, saan man silang dako ng daigdig, umuwi talaga sa Jerusalem. No? Umuwi sila. Halimbawa, galing kang USA, ang pera mo ay dollar, pagpasok mo doon sa loob, dahil walang ibang magpapalit, mapipilitan kang palitan ng 20, kahit naman 47 ang palitan. No? Kontrolado nila. Kaya yun yung nakita ni Jesus, kaya nilinis na pinagtataob ang mga lamesa na pinaglalagyan ng hayop at yung nagpapalit ng salapi. Ngayon mga kapatid, nangyari na ito noon. Kahit ang templo ng Jerusalem ay wala na, nawasak na. Winasak ng mga Romano, unang pagwasak 70 AD. No? Year 70 pa. Ano naman ang kinalaman nito sa atin ngayon? Paglilinis sa templo. Una po, sinabi ni Apostol San Pablo sa 1 Corinthians 6:19, no? Para meron tayong biblical basis, para hindi niyo sasabihin na ay gawa-gawa lang yan ni Father Dennis. No? Meron tayong pagbabasehan. No? Sabi ni San Pablo Apostol doon sa 1 Corinthians 6:19, your body is the temple of the Holy Spirit. Ang iyong katawan ay ang tirahan ng Diyos. Tirahan ng Espiritu Santo. Kaya ito yung sinabi ni Jesus. Nung sinabi, paano mo naman itatayo itong templong ito? Maraming taon namin itong itinayo, tapos sasabihin mo itatayo mo lang na 3 araw. Jesus was referring to His body. Kaya nung muli siyang mabuhay nung 3 araw, namatay siya ng Biyernes Santo, nabuhay siya ng Linggo, ng pagkabuhay, doon nila naalala, sinabi nga pala niya ito. No? At mga kapatid, sa ating kapanahunan ngayon, ang templo ng Diyos ay walang iba, kundi ang ating katawan. Kaya nga kung inyong maalala, tuwing Pasko o tuwing simbang gabi, laging binabanggit doon na Emmanuel, God with us. Ang Diyos ay nananahan sa atin. Tayo ang tirahan ng Diyos. No? Ikaw, yung katabi mo, ako, itong mga nagsiserve, tayong lahat ay templo, ay tirahan ng Diyos. Kaya tingnan nyo nga po yung inyong katabi, kung makikitaan ba ninyo ng Diyos.
Diba? Kung di nyo makikitaan, tumingin kayo sa salamin. Tingnan nyo kung makikita nyo ang Diyos sa sarili ninyo. Yan. Kasi bawat isa sa atin ay tirahan ng Diyos. Ang ating katawan, ang ating puso, ang ating isip. Kaya mga kapatid, our body must be treated, must be respected to the highest level next to God. Irespeto natin ang ating katawan. Huwag kang mag-engage sa sexual impurity. No, yan. Huwag mong gamitin ang kamay mo sa pananampal ng iyong kapwa. No? Huwag mong gamitin ang iyong dila sa pagsisinungaling. Yan. Huwag mong gamitin ang iyong tainga sa kung ano-anong pakikinggan mo, mga fake news. Yan. Respect your body. Kasi yan ay tahanan ng Diyos. Lalo tigit yung mga engaged in abortion. No? Sinasabi nilang, ako naman ang may-ari ng katawan ko. Akong may say nito. Don't you know that your body was redeemed by Jesus Christ? Kaya mo bang mag-produce ng buhay? Yung human cloning nga, hindi nga naging successful. Di ba? Yan. Diyos ang nananahan sa atin. Kaya irespeto ang inyong katawan. Ikalawa po mga kapatid, buksan natin ang ating puso, ang ating isip at ang ating kaluluwa sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. Marami kasi sa atin, tinatanggap lang natin si Jesus bilang provider, bilang manunubos, bilang mapagbigay sa lahat ng ating kailangan, lalo tigit kagalingan sa sakit. Tinatanggap lang natin siya bilang ganyan. Pero tinatanggap ba natin si Jesus bilang Diyos natin? Magkakaiba yun. Kasi kung tatanggapin natin si Jesus bilang Diyos natin, ibig sabihin yan, susundin natin siya. Diyos nga eh. Yung boss nga natin, sinusunod natin, Diyos pa kaya? Di ba? Huwag lang nating sabihin, Lord, bigyan mo ako ng ganito. Lord, tubusin mo naman ako. Lord, patawarin mo naman ako. Lord, pagalingin mo naman ako sa aking sakit. Tanggapin din natin si Jesus bilang Panginoon natin. Na susundin, Lord, susundin kita kahit hindi mo ibibigay ang aking kahilingan. Yun dapat ang ating mindset. No? Huwag tayo maging selective. Yan. He must be Savior and He must be Lord of our life. Hindi lang Savior, kundi Lord din si Jesus. Equally important in our lives. Yan. Kaya, halimbawa, tinatanggap mo si Jesus bilang mapagpatawad na Diyos. O bakit hindi ka makipagbati sa kapatid mo hanggang ngayon? Bakit hindi mo kabati ang iyong manugang, ang iyong biyanan? No? Bakit patuloy ka pa rin nagkikimkim ng galit sa asawa mo? Diba? Tatanggap lang ba tayo ng biyaya? Hindi ba tayo marunong magbigay? Dahil ang pagbibigay ay pagsunod kay Jesus bilang Lord of Lords and King of Kings sa buhay natin. Yan. Mga kapatid. Ikatlo, kailangan nating pagsisihan ang ating mga kasalanan. Nandyan si Jesus, handa tayong linisin. Ang tanong, nakahanda ba tayong malinis ni Jesus ang ating buhay? Tandaan ninyo mga kapatid, ang dami sanang biyaya na papasok sa loob ng isang pamilya. Kung ang bawat miyembro ng pamilya ay marunong magsisi at tumalikod sa kasalanan. Mga tatay, ang dami sanang biyaya na papasok sa pamilya mo kung ikaw ay umiwas na sa iyong bisyo at pagkakasala. Mga nanay, ganun din. No? Ang daming
opportunities, ang daming blessings ni Lord. Kung kayo ay tumalikod at pagsisihan ang inyong pagkakamali. Mga boss sa trabaho, no? Kahit kaming mga pari, ang daming biyaya na papasok sana sa mga taong nasasakupan natin. Kung tayo lang ay marunong magsisi, marunong magsabi ng sorry at talikuran ang lahat ng pagkakamali at pagkukulang. Nahahadlangan lang eh. Nagiging malas lang ang buhay, naging stagnant. Kasi merong nakahadlang sa biyaya at ito yung kasalanan, yung kawalan ng utang na loob, paglapas tanganan, no, katulad nung nangyari doon sa kapanahon na Jesus, kaya nilinis niya ang templo eh. No? Pagnanakaw, hindi pagsasauli sa hindi kanyang gamit. Yan. Yan, mga kapatid. At ikaapat po at panghuli sa pagninilay natin, allow people to serve you and to be served. No? Tapos na tayong gawing templo ang ating katawan at binuksan na natin ang ating sarili para sa Diyos. Nagsisi na tayo at tinalikdan ang ating kasalanan. Ngayon naman, dapat nakahanda na tayong maglingkod at paglingkuran. No? Ang dami sanang mga buhay ng tao ang naiayos. Kung nakikinig lang, kung nakahanda lang sila, kung tumatanggap lang ng ating paglilingkod. No, katulad sa simbahan, laging nagsasabi, magsimba kayo. Anong sagot ng karamihan? Ayoko, gusto kong matulog. Makinig na lang ako virtually, kahit ako'y 20 years old pa lang, hindi na ako luluhod dyan, hindi na ako sasamba. No? Ang dami sanang relationship na maiayos. Kung nakahanda lang tayong paglingkuran, akitin mong magsimba, akitin mong magdasal, ayaw. Di ba? Yan. Akitin mong gumawa ng mabuti, akitin mong magbago, ayaw. Paano maayos ang buhay? Ayaw nilang pagsilbihan sila. Sayang, no? Sayang ang opportunity. Passing lang tayo sa mundong ito. At balang araw, we are all accountable to God. Haharap tayo sa Kanya. Kaya sana po mga kapatid, sa ating pagninilay sa 3 linggo na ito ng Kwaresma, uulitin ko po bilang recap sa ating pagninilay. Una, your body is the temple of the Holy Spirit. Tahanan ng Diyos ang inyong katawan, irespeto at igalang. No? It is sacred. It is redeemed by the blood of Jesus Christ. Ikalawa, buksan ang iyong isipan, ang iyong puso upang tunay na pumasok ang Diyos sa buhay mo. Ikatlo, repent, pagsisihan, no? Para pumasok yung grasya. At panghuli, allow people to serve you. Lalo tigit kapag dinadala ka ng iyong kapwa na mapalapit sa Diyos. Huwag na huwag mong tatanggihan. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idulog natin sa Diyos ang ating hiling na magtamo tayo ng lakas ng loob
upang sundan si Kristo sa pagtahak sa daan ng krus. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo kami. Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maging masugid silang alagad na handang sundan si Kristo sa daan ng krus, manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano sa ating bayan, upang sa taong ito ng paggunita sa pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating kapuluan, ay lalong lumakas ang kanilang loob sa pagtalima sa mga utos ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang napagpapatibay ng loob, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang maitaguyod nila ng buong tapang ang pagsusulong sa kalusugan ng tanan sa gitna ng COVID-19 pandemic at nang mapalakas nila ang loob ng mga nanghihina at natatakot. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo kami. Para sa mga taong nagtalaga ng sarili sa paglilingkod sa panahon ng COVID-19 pandemic upang gantimpalaan sila ng poong may kapal ng tunay na katatagan at dalisay ng kaligayahan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang lumakas ang ating loob na batahin ang lahat ng hirap para matamo ang kaligayahan sa pamamagitan ng pagsunod sa halimbawa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo kami. Inihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos samang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos samang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming ihinihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. May kapal, manalangin
ay siya namulat sa balang. Sa pilay ay nagpalakad at naghirapit sa langit. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sama-sama nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng Amen. Hindi na individual ang pagsagot ng Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isaalang-alam po ang tamang pananamit bilang paggalang sa banal na komunyon. Para sa mga tatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay nasa ibabaw ng kanang kamay, ang magkapatong na kamay nasa tapat ng dibdib. Matapos na ipatong katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ng kanang kamay ang komunyon para isubo sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Sa
ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
para po sa nasa kanilang tahanan na hindi makatatanggap ng komunyon sa paraang sakramental, ate pong darasalin ng panalangin para sa spiritual na pakikinabang. Panginoong Isus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa spirito sa aking puso, niyakap kita na parabang narito ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawala ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Padre Pio, tayo pong lahat. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo na makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa, at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa, upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming kaluluwa sa mahal na Birhen, upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo, na kami pamagitan sa makapangyarihang Diyos, upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalan mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito, at higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon, upang sa pamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan, ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Karagdagang patalastas, tuwing Sabado ay may healing mass at healing liturgy sa ganap na ikasyam ng umaga. Ang ating pong parokya at pambansang dambana ay naglulungsad ng scholar ni Pio para po sa mga nagnanais na tumulong sa programang ito para sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa may pamisahan o sa opisina ng ating parokya. Ating isasagawa ang blessing of religious articles upang mapanatili ang physical distancing. Hindi na po ikot ang pare upang magbisik ng holy water. Mula sa altar ay darasalin ang prayer of blessing at ang pagwiwisik ng holy water. Maraming salamat po. Pakihawakan na lang po ng mga religious articles at mga kagamitan na nais po ninyong pababasbasan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga kasangkapang ito ng panalangin at mga kagamitan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal sa mga kasangkapang ito ng panalangin ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.